I will give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap na video rito. Ang site ay isang waterfall at creek. At maganda ang site na ito. Pero bago tayo magumpisa, of course, shout out muna tayo. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. Okay, shout out tayo kina Gumadlas, Elvis, Kawan Heart TV, Jiswen Jade Salinda, Cirilo Chaom. Shout out din kay Aldrin Jacinto, Rogelio Cortez, Jesse Sipidusa, Danny Flores, Glenn Mario. Shout out naman kina Long Platero, kay Roy Tamim, Rico Mausisa, Erwin Tatad, Elben Famaran, Mr. Tats, User FL3, User IP4, Pusilito Kahadi. Shout out din kay Vicentem Ligador. And lastly, shout out kina Quantum Ultimatum, Cesario Acebes, kay user PE7, LGP Misor, at kay user FL3. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy mga katiyats. Okay mga katiyats, ito yung inyong waterfalls na picture. At sa tingin ko, ito'y pangalawang level lang ng waterfalls. Nasa ibabaw pa nito ang pinaka-source. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo ang diagram ng treasure in the waterfalls sa huling parte ng video ito. Ang tingnan ay yung pinaka-source ng tubig doon sa ibabaw mga katiyats. So, sa itaas. Kung may treasure doon ay nasa bato na makikita sa ibaba. Pag kayo titingala, makikita nyo yung malaking bato sa ibabaw or bilog or square or triangle. Merong item doon. Okay, at meron ding isa dito sa binabagsakan. Merong secret chamber dyan na sinara at papasok kayo doon sa loob. Pero may mga harang dyan na malalaking bato. At meron din dito sa, kung wala sa kaliwa, merong tatlong bato na nakatriangulo na kanilang marker at sa gitna niya ng item, sa gitna ng triangle. Mamaya ipakita ko yan sa diagram. Okay, at kung wala dyan ay nasa dito sa kanan. At meron din dito sa harap mismo nitong waterfalls. Merong mga old tree na nilagyan din nila ng giveaway. Okay, so patuloy tayo. Ito yung sinabi ko, nandito ang waterfalls sa unahan at ito yung sa harap. Meron ngang dyan, old tree na yan kasi na yung kanyang mga ugat. Hindi lang tumaba kasi nasa bato siya nakapatong. Okay, so pwedeng meron sa portion dito. Okay, kung wala sa likuran ng kahoy ay nasa harap na parte na nakaharap sa waterfalls. Meron din dyan. Okay, at ito yung gilid ng waterfalls, di ba? Kakaibang bato ito. Parang tinapyas yung parang dalawang malaking mata na nagaganyan. So pwedeng treasure marker ito mga katiyats. Symmetrical kasi yan. Kapag merong parang naka-mirror image na ganito, pareho ang itsura. So pwedeng gawa ng tao, man-made, at pwedeng marker. Kaya yan, pwedeng sa harapan yan mismo. Nagsilbing mata ito. So sa nakaharap, doon ang item. Yun ang sabi ko na kung hindi sa kaliwa, ang binabagsakan ng tubig ay sa kanan. Medyo may kalayuan nga lang siya. Okay, patuloy tayo sa ibang litrato. Ito naman ay sa na to. Sa unahan na siguro to ng waterfalls. Ay merong ganito. Ang na yan, palagi na ako nag-encounter ng mga ganyan na parang graba na dumidikit sa parang simento. Okay, so natural lang yan mga katits na pinuminon.
At itong parang kanji letter, tiningnan ko na ito kanina ng close up, ay ito yung mga natural cracks sa bato. Kaya hindi yan man-made, pero dahil sa hugis ng bato na yan ay kakaiba, pwede pa rin kayo baka sakali dyan. Okay, barinahin nyo yan, yung portion dyan ng improvise nyo na barina na mahaba. Kasi kung merong nakapaloob dyan na metal, ay tatamaan talaga yun ng barina. At hindi na kayo magbasag ng bato. Huwag nyo nang basagin. Kumuha lang kayo ng barina nyo na di battery, and then dugtungan nyo yung drill bit ng kahit 1 foot na haba na drill bit, ay pwede na yun. Or mas maganda, 2 feet ang haba ng drill bit. Drill bit yung barina, dulo ng barina, mga katiyats. So kailangan nyo ng mahaba na drill bit para matusok yung laman yan. Okay, so patuloy pa rin tayo. Ito ay proseso ito ng kalikasan na tinatawag na parang siltation, yung tumitigas ang putik sa tagal ng panahon basta't nandyan sa gilid ng creek or ng river, at nagiging bato siya sa katagalan. Kaya ito yung napurma. At itong mga bilog dito ay hindi tayo 100% na tiyak na that is man-made. Kasi itong mga bato sa unahan, ito yan, dumikit yan, at kapag natanggal yan ay mag-iwan siya ng butas. At halimbawa nito, 2 bato ito nakadikit, at nang matanggal, nagiging hard, naging ganyan siya. Itong isa naman ay pwedeng may bato dyan noon, hindi natanggal, kaya nag-iwan siya ng bilog. Pero ganun pa man, para mawala yung ating pag-iisip na meron, ay ganun din ang gawin nyo. Barinahin nyo ito dito, or pukpukin nyo ng maso. Kasi kung hollow rock talaga yan, mabubutas yan kapag pinukpok nyo, at tutunog siya na hollow rock. Okay, so walang mawala kung subukan natin, kaysa sabihin natin na wala yan, nature kaagad yan. Okay, pwedeng subukan talaga yan para magkaalaman na ang sabi. Okay, so ito yung waterfalls. Harap niya mayroong old tree. Pwedeng dito sa likod ang item. Okay, pwede rin sa harap na nakapunteriya siya doon sa naka-align sa waterfalls. Okay, ito naman, maraming ganito kapag maraming bato talaga, ay meron talagang bato na rectangular. Okay. Pero kung ito'y simento, ay kakaibang istorya na. Ibang istorya na kapag simento yan. Pero sa tingin ko ay bato lang talaga yan. Para mawala yung ating pag-iisip na mayroong laman ito. Okay, kung meron kayong barina na sinasabi ko kanina, barinahin nyo yan. At kapag may metal sa loob, jackpot na. Diba? Pero kung walang barina ay maso. Pukpukin nyo ito, buong parte niya, at kapag tutunog siya na medyo hollow ang tunog, yan na ang oras na biyakin siya. Okay? Kasi ang mga Hapon namimili yan ng bato na mayroong itsura. Yung natural shape rock, yung hindi na sila nagkukurti pa. Kasi pag kinurti mo ang bato, ang tagal-tagal matapos yan. Kaya minsan kapag nakakita sila ng bato na hugis pagong, doon nila nilagay sa puwitan, sa tiyan, sa loob. Nakakita din sila ng bato na hugis ibon na may tuka
or bato na parang mukha ng tao, doon din nila nilalagay at nilagyan nila ng code ang mga bato na yun para hindi na sila magtatapyas pa ng mga malalaking bato. Okay, kaya ang natural pattern ay pwede rin yan na meron kahit natural lang siya, kasi ginagamit din yan ng mga Hapon as markers. Okay, so patuloy na tayo mga katiyats dito sa aking diagram ng Treasure in the Waterfalls. Okay mga katiyats, ang waterfalls ay isa sa mga paboritong lugar na pinagtaguan ng mga Hapon o pinaglagyan ng kanilang mga kayamanan ng World War II. Okay, so meron 3 lugar sa waterfalls na pwede doon ninyo matagpuan ang inyong mga items. Okay, una dito ay tingnan ang pinakaibabaw. Katulad nito, meron kayong makikita na kwadradong bato sa ibabaw katulad nito, or may makita kayong bilog na bato na parang siopaw or hamburger sa ibabaw. Kung makikita siya sa baba, kung dito kayo nakatayo, makikita nyo yan. At yan ang mga bato ay sadyang nilagay diyan para kitang kita kung nandun sila sa baba. Okay, yan ay giveaway. Ibig sabihin ang item ay nasa loob ng bato, nilagay nila sa loob nitong bato na katulad nito. Parang rock fall or fall rock treasure siya, yung parang malaglag na. Okay, so yan ang una, itong sa ibabaw ng mga bato na malalaki yan, na ginagawa nila ng chamber para doon ilagay o isuksok yung mga giveaways. Pangalawa ay sa baba nitong waterfalls sa gilid. Okay, ang unang tingnan ay bandang kaliwa dito. Karamihan dyan ay may formation ang bato. Tina-triangle nila ang mga bato na magkasing laki. Triangle in position para madaling mahalata nila, tulad ng ganyan na yun yung item. At ang paraan sa paghanap ng item ay sa kalagitnaan ng 3. So kung yan yung 3, yan, naka-triangle yan sa gitna. Sa gitna ang paghukay, pero mababaw lang kapag mga ganyan kasi tubig. Ngayon pwede ring isa rin sa mga bato ang nilagyan nila, hollow rock treasures. Okay, at kung wala din sa kaliwa ay pwedeng nilipat nila yan dito sa kanan. So ganun pa rin ang hanapin, mga malalaking mabilog na bato na naka-triangle. Kapag nandyan yan sa gilid ng waterfalls, ibig sabihin nandyan ang item. Kung hindi man dito sa gitna, nasa isa sa mga bato. Kaya madali lang paghanap niyan. Kung wala kayong detector, ay masuhin nyo lang ang isa sa mga bato na malalaki. At kapag mayroong mga tunog na hollow, ay yan na yung oras na biyakin ang bato. Okay, so ito yung ating pangalawa na paghanap sa waterfalls. Ang pangatlo nito ay, alam nyo na yan, napakahirap yan. Ang pangatlo ay dito sa binabagsakan ng tubig. Itong binabagsakan ng tubig, mayroon yan, nilagay sila na mga bato dyan na tinakip. Mayroong tunnel yan sa baba. At may chamber. At dyan nakalagay ang mga malalaking item dito. Pero mahirap yan pasukin kasi may tubig at malalaki ang harang na bato. Okay, at ang pang-apat na paraan, ito yung pangatlo, ito yung pangalawa. Ang pang-apat ay tingnan mismo ang direktang harap ng falls. Merong kahoy dyan, katulad ng sa ano nyo, sa picture, merong kahoy, old tree yan. At nasa tabi lang ng kahoy ang item. Pwedeng automatic na nakaharap ang digging spot sa waterfalls.
or pwede ring nasa likod ng kahoy na naka-align din siya sa waterfalls na gaganyan. Okay, so ito yung pang-apat, mga ka-TH. So yan lang aking pag-analyze. Yan yung treasure markers at sa inyong treasure site. Maraming salamat. God bless you all at ingat kayong lahat.